masigabong pagbubukas para sa kapistahang nagbabasbas. Madayaw na adlaw mula dito sa Davao, Pijeros. Welcome to Davao City! Balik na mo suki, marang, durian. Durian kayo, masarap at matamis, delicious. Sa oksyong ito, ang lahat ng bagay na maganda, ipinagpapasalamat ng mga Davaoenyo sa may likha. Matilawang prutas diri sa Davao. Adto na mo. Pasaganing ani. Mayamong kultura. Pinagpalang kalikasan at klima. Ang pinagmamalakan namin dito sa Davao ay durian. Indeed, it's a celebration of life and all good things. Dali na mo diri, mga auto daghan. A special occasion calls for a special celebration, Viajeros. Makisaya sa pagdiriwang. Makisali sa sayawan. Makisalo sa kainan. Mahal kong Davao. All together now. Maligayang pista ng Kadayawan. The largest city in the Philippines in terms of land area. Tinuturing din ang Davao City bilang center of tourism, trade at commerce and industry sa Mindanao. Ang magandang kalidad ng lupa, tinatamnan ng iba't ibang mga prutas, kaya tinatawag din itong Fruit Basket of the Philippines. Hashtag blessed talagang Davao City. No wonder, long before Kadayawan Festival ay itinuturing ng ritual ng mga tribo rito ang pagpapasalamat sa kanilang magandang ani. Sing-tamis ng ipinagmamalaking mga prutas ng Davao ang takbo ng kanilang chocolate industry. Paano ba naman kasi, Viajeros? Mahigit 80% ng produksyon ng kakao sa buong Pilipinas ay nagmumula sa Davao region, making it the cacao and chocolate capital of the country. What a sweet victory! Pero hindi lang yan. World-class din ang quality ng tsokolate nila rito. Lately lang, na-designate tayo na heirloom. So meron tayong designation na 16th in the world na heirloom producer of fine flavor cacao. So yun yung nagpapatunay na talagang world-class yung cacao natin dito sa Davao. Walang duda, isa ang cacao farm na ito na kilalang kilala pagdating sa tsokolate. 2003 nang magtanim ng cacao trees ang may-ari ng lupa. 10 years later, nag-umpisa silang gumawa ng chocolates mula sa sarili nilang ani. Nasa start lang tayo ng fruiting season para sa high peak. Para doon sa yung maraming flowers ngayon at saka yung mga cereals ng cacao. Ma-harvest yan mga September, October to December hanggang December yan. So usually per year, isang beses lang yung harvesting? Dalawang fruiting season yan. Dalawang fruiting season. Okay. Yung flowers ng January to March, ma-harvest yan April, May, June. July, August, September, start naman uli siya ng flowering. Maraming harvest niyan sa September, October to December. Okay. Kung minsan aabot pa yan ng January. Almost 20,000 cacao trees ang inaalagaan sa 24-hectare land na to, kaya hindi sila naubusan ng aanihin. Paano niyo po malalaman kung pwede nang i-harvest? Meron dalawang colors ng cacao, bunga ng cacao. Yung green, magiging yellow. Okay. At saka yung mga dark colored, magiging parang ganito. So meron kang two variants dito ng cacao? Opo. Ayun. Ang flowers kasi, 5% lang magiging cereal, magiging bunga. Maging bunga, okay. Mayroon pang isa o dalawa na magiging ganito. Natural thinning ng cacao.
cereal wilt ang sinasabi. Okay. So dito, yung tatlo na natira, hindi balutin, sigurado kami doon nasira yun ng pod borer insect. Niiwasan nilang gumamit ng kemikal laban sa insekto, kaya ito'y kanilang paraan. Pag-harvest, kahit na masugatan itong pods, Basta't hindi, hindi na niya maputo madamis to. ito. After mga 3 weeks, 4 weeks, mayroon na namang lusot na, na flower na ganun naman. kabilis. Opo. Isa pang palatandaan na pwede na itong pitasin ay ang pagkakaroon ng discoloration na ito sa bunga. May blade. Para hindi lang yun masira yung bean sa loob. Ah, okay. Tapos, ito yung sinisip-sip namin noon, sir. Noon? Matamis yan. Hanggang ngayon, matamis yan, sir. Talaga? Pwede ko Yung pulp yan, sir, parang santol. Matamis. Ano? No need to clean the beans dahil parte ito ng fermentation. Nililipat sa fermentation box ang kada 300 kilos of cacao beans at hinahayaan ito sa loob ng 5 araw. Dito tiyak aangat ang flavor at aroma ng cacao beans. Pagkatapos, patutuyuin na ang mga ito sa dryer. Sa process ng drying, lumalabas na yung parang bangon ng Tsokolate. na. Ano pa rin, no? Yung amoy niya maasim pa rin, no? Kung kahit ganito na ang itsura niya, kung mabasa na ng kunti na ng ulan, pag kinabukasan, magmumolds ito, sir. Ah, so importante na naka-elevate to, naka-roof at naka-elevate para hindi mabasa. Opo. So gaano katagal po to? Kung maganda yung panahon, maaraw talaga, abot lang ito ng mga 6 to 7 days. Pero kung palaging parang umuulan-ulan, kung minsan aabot siya ng mga 12 to 13, 14 days. Okay. Nakapagpapatuyo sila ng mahigit 50 toneladang cacao beans sa loob ng 20 araw. Sa hinaba-habang araw ng proseso, sa tsokolate pa rin ang ating tuloy. Akalain nyo, from cacao beans to 15 kinds of fine chocolates. At ito pa, pwede rin gumawa ng customized chocolates using their 15 molds and 18 toppings. From bean to bar, chocolate is just one of Davao's best. For now, mag-courtesy call naman tayo sa iba pang bountiful fruits ng Davao. Juicy, pulpy, and rosy. Pero hindi naughty. Yan ang isa pang big-time produce ng Davao, the biggest citrus fruit in the world, ang pomelo o suha. Lumalaki ito ng hanggang 30 centimeters at pumapalo mula 1 hanggang 2 kilo sa timbang. Hoy, bigati na! Dahil matatamis ang mga pomelo rito, no wonder isa ito sa top pasalubong offers ng mga Davaoenyo. Sino man ang nagsabing saging lang ang may puso? Nasa puso rin ng mga Davaoenyo ang isa sa kanilang top products na saging. This calls for a Kadayangan celebration dahil ayon sa latest report ng United Nations, Pilipinas na ang second largest banana exporter in the world. Makikita rin dito sa Davao ang mga klase ng saging na marahil first time nyo lang makikita. We have unique or rare varieties tulad po ng pisang siribo, galing po ng Malaysia. Siribo means 1,000, so it is a 1,000 fingers variety. We have also the Morado. It's a Philippine variety, Morado. It's a rare purple variety. Maiyahad tulad ang lasa ng 1,000 fingers sa lakatan. Habang kasing sweet ko raw, ang lasa ng Morado na mas matamis sa alam nating tamis ng saging. Nagbabalik ba kayong makifiesta sa Davao? Kung kailangan nyo ng matutuluyan na may relaxing vibe at malapit lang sa kalikasan, baka this is the place you need. Kung meron kayong sariling sasakyan, 45 minutes to an hour lang ang biyahe mula sa airport. Kung magko-commute naman, may sakayan sa Bangkerohan Market papuntang Kalinan.
Magpababa lang sa terminal at mula roon, sumakay ng tricycle papunta sa resort. Sulit naman ang biyahe pag nakita nyo na ito. Stop right there. Bago tayo pumasok sa kwarto, aka villa, kailangan natin i-admire muna yung ambience, outdoor. My villa is situated just beside the creek, so it adds that therapeutic feel. Increase ng editor yung volume ngayon. Nice. Wooden floors. This bed for me is nearly perfect. Why? Usually, di ba, pag sabihin natin, we feature mga 5-star hotels. Yung bed nila, even though it's comfortable, it's too comfortable for me, it's too soft. So, medyo talagang parang nahuhulog ako, nalulunod ako. Ito, firm, just the way I like it. Yung pillows, it's soft, but not yung nahuhulog ka. You also have another bed here and another bed, a pull-out bed. Restroom, clean, because we're here in Davao, water's potable. But yeah, one of those resorts na definitely sabihin ko sa asawa ko na parang, dali natin yung mga bata dito. They can just roam around freely and have a day, have a blast. So, yeah, cool. 10 minutes away from the resort, mararating ang isa pang farm para naman sa pangmalakasang prutas ng Davao. Mawawala ba naman ang durian? Sarap ng durian sa Davao. Sa 2.5 hektaryang farm na to, nakatanim ang aabot sa 230 durian trees. Ang ilan sa mga ito, nasa 35 anyos na. Mukhang hiyang sila sa pag-aalaga ng farmers, ha? Habang lumalaki yung durian, tinatalian namin yung branches para hindi mabali. Dahil lumalaki pa yan at buwibigat, dapat suportahan yung branches. But how do you know when to reinforce the branches? Usually, Into the how many weeks na? usually mga around 2 months, we start to reinforce the branches. Kasi, durian, it gets really big, no? Yes. Pagkatapos pitasin, pwede na rin pigtasin ang tali. Namumunga ng 60 to 80 fruits ang isang puno ng durian sa loob ng 3 buwan. Uy, amazing ah! Kapag napaisip kayo kung bakit sagana sa durian ng Davao, well, credit the weather. Sensitive kasi ang durian tree sa malakas na hangin. At dahil bihirang bumagyo at madalas na may equal distribution of rainfall sa Davao, perfect conditions nito para sa durian. Ito yung medyo nakakaaliw because we always see durian as the fruit na medyo na-harvest na tapos nandun na sa supermarket or palengke. Pero hindi pa namin nakikita kung paano mo talaga actually na-harvest. Dapat may kukuha sa baba. Dahil pag ilalagay kasi sa lupa, masisira. Yung dahil, lupa. Hindi, yung durian naman. yung durian. Okay. Ilan sa mga durian variety na makikita dito at mabibili rin sa palengke ay ang puyat chani at kimbangan. But pare-pareho lang sa akin itsura eh. Of course, compared to... Okay. Tingnan natin yung tatlo. Okay. This has bigger thorns. Okay, yes. Mas greener siya. Aha. Tapos yung puwet niya, flat. Okay, parang Okay. ako lang. Anyway, the chani, yung thorns niya, Wow. medyo pino. Tapos Okay. medyo yellowish siya. Tapos yung puwet niya, Matulis. Oo. Matulis. Okay. Tapos, yung kimbangan naman, this is a Malaysian variety. Okay. This comes from Malaysia. Kung titingnan mo, para siyang bulb, Oh, bumbilya. okay. Tapos yung ano niya, Straight. peduncle, it's longer. Magkahalong tamis at pakla ang lasa ng kimbangan. Habang hindi naman katapangan, pero marami ang hibla ng chani. Sa mga palengke, mabenta ang puyat lalo na sa mga turista dahil hindi raw masyadong malakas ang amoy at lasa nito. Majority kasi, yung mga nakatikim ng durian, talagang hanapin nila. Ganon? Yes, nakaka-addict ang durian. Oo nga eh. Yun nga yung sinasabi nila eh. Pero subok ako ng subok for 15 years. I remember the taste kasi and the texture, it's creamy. Yes. Diba? Yes. But there's this aftertaste talaga that haunts me Yes. in my sleep. Parang bugbog, ganun talaga sa nostrils mo eh. Para sa mga tulad kong tumitiklop sa durian, may solusyon ang mga Davaoenyo.
pwede itong gawing durian sweet treats. O kaya, ginataang durian. What? Pangkaraniwang ginataan lang naman kung titingnan ang pagluluto. Pero syempre, naiiba ito kapag nilalagay na ang bida ng putaing ito. Looks good. Ginataang durian, anyone? Wala namang lagay na durian dyan. It's pretty good. The coconut milk talaga yung overpower sa lahat. So, kahit na meron silang nilagay na durian dyan, hindi ako naniniwala. Well, durian break lang yan dahil may ipaparada pa ang durian bieros. Nakakita na ba kayo ng durian na walang tinik? Durian na malinggit. O kaya, pulang durian. Ilan yan sa mga kakaibang varieties ng durian tree na matatagpuan sa Davao. Proyekto ng gobyerno ang Germplasm Collection of Unique Fruits sa Davao. At kabilang dito, ang durian. Magkakaiba man ang opinyon ng mga tao sa durian, one thing is for sure, malaking bahagi ng Davao Fruit Basket ang napupunan nito. Kaya dapat lang ito'y ipagdiwang. Pero speaking of celebrations, friendly reminder lang mga bieros. Iwasan nating magkalat ng basura habang nagsasaya. Gawin na lang nating inspirasyon itong barangay na ito kung saan may pakinabang ang mga basura. So bumuo po kami ng grupo, ang pangalan po ay Garbage. No, ang advocacy namin is para malisin yung ating mga basura, especially po sa aming barangay. October 2018 nang umpisahan nila ang proyektong ito kung saan ang mga basura tulad ng plastic bottles, wrappers at papel ay ginagawa nilang mga kakaibang obra. Hello po, kumusta po? Good morning. Ay, nagtanong-tanong po ako dito tapos noon sabi nila dito ko raw itatapon to. Wag, hindi itatapon pero dito ko raw dadalhin. Yun. Tama po ba? Okay. Sa barangay namin dito, tinatapon. Apo. Ginagawa namin ganito. Paano po naging Paano po naging ganito to? Creative naman tayong mga Pinoy. Deodorant. Deodorant. Isang brand na deodorant. Creative lang talaga yung mind ng Pinoy. So, pwede natin gawin. Ito, hindi to know na anong klaseng species to. Pero gumawa tayo ng sarili natin. Tama naman po. Ang ilan sa mga obra rito, ginamitan ng alambre para mabuo ang forma. Material, campaign material waste. So, Okay. ginawa namin parang spider tapos So, Tama. yung ibang politiko, pagkatapos ng eleksyon, wala na. So, ito, Oo. nagamit pa namin. Pinagdikit nyo yung wire art nyo sa mga basura na naibigay sa inyo o napulot nyo. Sa pamamagitan ng proyektong ito, hindi lang nailalabas ang pagiging malikain ng mga residente. Libangan na rin ito para kina lolo at lola. Nay, ano pong ginagawa nyo? Bulaklak. Bulaklak. Matagal nyo na pong ginagawa ito? Matagal na. Ito po? Binili na lang yan akin. Kasi may order sa akin. Kailangan na. Benta ko. Benta ko. Pag sa barangay, itong chichirya. Okay. Yung mga chichirya wrappers na nakikita lang kung saan-saan. Kung minsan, nagbablock ng mga kanal I guess if you wanna connect it to the Cagayan Festival, which is, a celebration of bountiful harvest, mangyari hindi nila mas-celebrate yung bountiful harvest nila kung hindi nila papangalagaan yung kanilang future in terms of the environment. That's why I guess it's also a good time to celebrate artwork. May planong grupo na buksan sa publiko ang Waste Museum bilang pasyalan para na rin sa kabuhayan ng mga residente. Keep it up, Be a Heroes! What a fulfilling day it has been. For this, I think I deserve a chocolate. Pero hindi para kainin.
Ang produksyon kasi ng chocolate dito sa Davao, nag-level up na rin bilang food for the skin. Basically, if you eat chocolate, it's good because it's antioxidant. But then if you apply it to your skin, it's also good because it has this so-called flavonoids that is good for the fine lines. So, walang mga kulubot-kulubot. So, it's actually food for the skin. Cacao is food for the skin. Una kong susubukan ang chocolate massage sa mga paa at binti. May konting init mula sa melted chocolate kaya relaxing ang pakiramdam. At aabuti ng 45 minutes ang masahe. Must try din ang chocolate facial na tatagal naman ng 1 oras. Dito, gumagamit sila ng crushed cacao nibs para sa mukha. Pagkatapos, susundan naman ang crushed banana with oatmeal. Siyempre, hindi mawawala ang melted chocolate. Cooling and moisturizing effects naman ang dulot ng pipino bago matapos ang facial. Vanessa, thank you. Yan. Ito yung mukha ng post Malacos chocolate facial massage and treatment. Kasama na syempre yung legs, no? But just to cap it off. Ooh, sarap. Ginger tea. For the face, daming nangyari. Nung pakiramdam ko ngayon, feeling ko 15 years old na ulit ako. No, but seriously speaking, parang it's the chocolate treatment that makes you the smell of the chocolate actually adds to that joy, di ba? And yun nga yan parang because because it smells so good, you actually wanna lick the sides of your face. But I guess you can't. But yeah, so yeah, it heightens your senses. You feel relaxed afterwards. And I just feel relaxed and I feel yummy. Kung narito na rin naman kayo para sa Kadayawan Festival, bakit hindi nyo na isama sa itinerary ang halal-certified restos tulad ito? Bilang Muslim-friendly city, binibida ngayon ng Davao Tourism ang mga halal-certified establishment para makapag-engganyo ng mas maraming bisitang Muslim. Pero for sure, tulad ko, marami rin sa inyong hindi pa lubos na nakakaunawa sa konsepto ng halal food. Huwag mag-alala, Halal 101 coming up! Dating sa usapin ng halal, ito ang mga bagay na kung saan pinahintulutan ng nag-iisang Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, which is kinikilang Panginoon ng mga Muslim. Liban sa mga pinagbawal niya tulad ng baboy, dugo, at mga patay na hayop. Regarding sa pagpili ng hayop, especially dun sa mga pinahintulutan like baka, kambing, mainam na ang kakatayin ng isang Muslim o ng isang nag-i-slaughter nito ay yung malusog na hayop. Sapagkat pinagbabawal din sa amin na katayin ang buntis, katayin ang may sakit na hayop. Kung papasok ako sa restaurant, originally, lahat naman ng bagay na ito ay halal. Liban sa, for example, nahaluan, direkta, at nakita ng iyong mata, ito ay nahaluan ng mga pinagbabawal na sangkap. May mga bagay na kung saan nakikita natin, ginagawa natin, tinatabi. Ito po ay isa kabilang din kasi nakukontamina yung pagkain. Aside from Halal 101, gusto rin ng restaurant na ipakilala sa mga biyahero ang iba't ibang specialty dishes ng Mindanao. Ang una ipapatikim ko po sa inyo ay ang chula itum from Zamboanga. Ito kalila ko to medyo yung sinful itong, tama po ba? Bone marrow. Yes, bone marrow. Uy! Hey! Malinamnam. Sarap. Very tasty. And I hear this is your bestseller. Yes, one of our bestsellers. Ang meaning ng chula itum is burnt coconut. Yun, burnt Yes. coconut. So I'm guessing may halo tong gata. Yes, may gata. Deadly. Some soup. Yes. Boom.
Wow. The next is chicken peperan, Maranao dish. It is cooked in coconut meat. Uy, okay. Yes. And then the food also with turmeric and with special Maranao herbs, sakurab. And then it turns into palapa. Ano po yung palapa? Palapa is an Maranao condiments. Very, very yummy. It is also healthy because it's all herbs. Beef sinina from Cotabato City. It is served every wedding, birthday, special occasion. Medyo coconut-based din. Coconut base. Gata talaga eh. Weakness ko yan. Napakasarap. Oh, This one is chicken biryani. Uy! Moro biryani. Meron po siyang a kick of Mindanaon, which is we put palapa on it. Okay. Palapa from Cotabato City. Which is a type of herb, no? Yes, yes. It's very flavorful na ang dami mong gustong kainin kanin. Yes. But my type of food, super. Super. And, isipin mo pa, healthy. We have the very famous pastil from Cotabato City also. This one is wrapped with banana leaf with Ano chicken naman po ito? flakes. From the looks of it, parang twice cooked adobo. Pero hindi yun yung lasa ng adobo. We heard na parang you guys are very strict now kapag may non-halal food na haluan with halal food, hindi na pwedeng kainin. Yes, yes. So pag natabi siya sa pork, even the preparation, if you use same chopping board, Ayun, bawal na. bawal na. Or even the steam, when you cook a pork to a non-pork, hindi na siya pwede. So even the preparation should be separated. Okay. Yes. Break muna tayo from all the eating, biheros. Magpapababa muna ako ng kinain, pero mula sa itaas. Beautiful sceneries, greeneries. It's cloudy, but it's not raining. Nararamdaman mo pa yung konting breeze, which is, I think, is constant here dahil we are situated nearly 4,000 feet above sea level. There you go. It's for the whole family. Para naman sa mga nais ng hotel na malapit sa city proper, pwedeng-pwede rito. May iba't ibang laki ang mga kwarto. At paglabas, bumabati agad ang abalang kalsada ng San Pedro kung saan din nakatayo ang City Hall ng Davao. Mula sa airport, tatagal ang biyahe ng mahigit kalahating oras. Nagmula sa pamilya ng mga unang nanirahan sa Davao City ang may-ari ng inn. Dahil dito, gumawa sila ng isang food tour para sa mga turistang gusto ng food trip. Ano, sama kayo sa food tour ko? Welcome to Mel's Davao Food Tour. Thank you. This is a traditional bayong that I'm giving you. All right. Because you might find something interesting on our food tour. Okay, let's do it. Let's go. Ilang hakbang lang mula sa inn, mararating ang first stop ng tour. You'll have to taste the pineapple of Davao because it's very bright yellow and sweet and juicy. Meet Nemesio. He is Davao's best pineapple samurai. The 38 seconds is the time to beat. Uy, ibang klase. Ang sikreto sa mabilis at magandang paghiwa, practice at practice pa hanggang maging sisiw na ang trabaho. Ang tamis. With chili salt. Better? Pwede rin. Okay, time to be a samurai. Yeah! Teka. Yun. Bakit hindi umiikot katulad mo, sir? Dahan-dahan lang. Sabihin niyo po,
Excuse me po. Sarap. Panalo naman ang live entertainment pakulo ni Pineapple Samurai. Now, off to the second stop. Nasa 10 minuto ang biyahe papuntang Bangkerohan Market. Perfect time to learn more about Davao City, courtesy of my tour guide. This is San Pedro Street. This is the main road of Davao. This was the first street built by the Spanish when they came to Davao. And until now, it's still the main street of Davao. If you look around, you'll see all the stalls sell chocolate. We're here for some energy. For me, the best chocolate is to be had here in the market. Okay. And particularly in this stall. Here, meet Lara. Hello po. And she will prepare for you an energy drink. Yung main ingredient nun ay yung chocolate. Correct. Pero, meron pang mga additional. There's organic egg, milk, and the secret ingredient. Can you guess? Beer. Something like that. You're close. That's why it's alcoholic. You recognize this? Nako. Tuba. Tuba! So yan ang mga nilalagay para dyan sa energy drink. It's called Kinutil. So umpisa na ang pagkutil. Kutil is batil. Ayun! Kutil is pagbati. Yan. Okay. Dagdagan natin para health. Okay. Without the sugar, without the sweet, yung lasa niya, tsokolate batirol. Kumbaga parang hindi mo malalasahan yung tuba, hindi mo malalasahan yung itlog. It's better with sugar. This is best with sugar. Without, it's just bitter. It's good, bitter, and best. This is best. Awesome. Cheers. Parte rin ng food tour ang isang resto with a tuna specialty. Ang rich in omega-3 fatty acid na buntot ng tuna. Richly marinated din, saka ipiniprito sa mantika hanggang makuha ang tamang lutong. Ang masarap. Kasi yung sauce niya, hindi maalat, hindi yung maasim, neutral. Crispy siya, katapos parang hinalong fried at saka paksiw. Pero ang hindi alam ng karamihan, hindi nakuha ang pangalan nitong pack fry mula sa paksiw at fry. In short, hindi talaga ito pinaksiw bago prinito. So, bakit may lasa itong suka? Well, nagmula ang lasang ito sa sauce na hinahalo sa nalutong buntot. Ayun, kaya pala, pack na pack ang pack fry na to. Merienda time muna tayo dito sa Magsaysay Food Stands para sa mga prutas na first time ko lang matitikman. So you made it to Magsaysay Food Plaza. All right. This is where guests come to eat fresh fruit in Davao because the marang and durian are not acceptable in hotels. Are you ready for marang? Sure. You've heard of it? Yes, I've never tasted though. Isa pang Mindanao native fruit itong marang. Sa unang tingin, pwede itong mapagkamalang durian. Pero mas malapit sa langka. Dahil mabilis malamog ang marang, madali rin itong nagkakaroon ng masangsang na amoy. Pero hindi naman kasing lakas na amoy ng durian. Aso talagang wow, okay. That's it. So how do you eat it, ma'am? They give you gloves. You have to pluck one out,
eat the flesh of the seed and then you have to spit out the seed. Para siyang may lychee. I don't know, yun yung... But it's very sweet, ah. It's actually a favorite on the food tour. They are always focused on the durian, Yes. but actually this one, easy to like. This tastes better than durian. I mean, hindi siya distinct yung taste katulad ng durian. You haven't tasted mangosteen? Hindi pa po. I'll show you how to choose. Sige po. So, eto, chosen na yan eh, no? Over here. Okay. You press on the pulp. If it's hard already, it's no good. Okay. So it's gotta have some give. I gotta be able to press it. Ito po. That's it. Pull it out. Medyo may asim. Malapit sa asim ng lanzones kapag hindi masyadong ripe. Just recently, isang farming technique ang nadiskubre ng mangosteen farmers para gawing all year round ang pamumuo nito. I'm sure, tuwang-tuwa ang mga mangostinatics sa balitang yan. Mayroon tayong bagong natuklasan na ang mangosteen ay pwedeng magbunga siya kahit wala sa panahon. Kasi ang mangosteen, gusto niya mag-experience ng 2 buwan na drought period. Paglagyan ng bubong yung greenhouse plastic, mag-increase yung temperature sa loob. Parang na-change mo yung environment sa loob, parang drought na rin ang condition ng mangosteen. Ilang farm na rin ang gumagamit sa prosesong ito. To cap off the food tour, we head for the night market. Siyempre, hindi pa rin mawawala ang sinugba. May mga international stacks din tulad ng takoyaki at mochi. Siyempre, mga Pinoy street food. Pero agaw pansin ang pila nitong ice cream store na to na may organic flavors tulad ng charcoal. Must be good! Malalasahan mo talaga yung sarap ng ice cream. Lami diri sa Rojas Night Market. The weather is nice, the people are nice, the food is nice. Para sa Mel's Davao Food Tour, nagkakalaga ng 3,600 pesos para sa isang biyahero. Pero kung aabot ng 6 to 12 biyeheros, 1,500 pesos na lang kada biyahero. Ibig sabihin, the more the merrier sa paglamon. All in na yan, biyeheros! Kung naghahanap ng pamparelax, sa resto bar na to matitikman ang fruit-infused rum with juice and syrup. Can you guess the flavors? Sili! Ginger. Ginger. Sili. First time namin, kakaiba. Suling. Maanghang. Masarap. Walang katulad. Mapakla na maanghang. Kung hindi kayo adventurous, meron din namang mango, santol at mangosteen. Pinoys, they like the rums. And then here in Davao, we have a lot of local fruits. So we decided to combine rum and the local fruits here in Davao. Saktong inom lang, biyeheros ha. Huwag din kalilimutan ng liquor ban na pinatutupad sa Davao. Ang pag-inom ng alak ay pinahihintulutan lang hanggang 1:00 ng madaling araw. Kung mapapaaga ng punta, pwede rin kumain muna ng mga southern food dito. Oops, nalasing? Masakit ang ulo? Masarap yan higupan ng mainit na sabaw. Nung maliit pa ako noon, marunong na ako magluto-luto. Mayroong isang tao nagsabi sa akin na isa na lang ang lutuin ko, bulalo na lang. Pinaka-specialty na akong lutuin. Ang nagpapatapang sa lasa ng pagkain, luya, bawang, tanglad. Hindi lang timpla ang iba sa bulalo ni Chong, pati ang ginamit na karne may sarili ding twist. Kalabaw. Kalabaw. Tama naman, no? Opo.
Ilang taon na ho kayong nagsiserve ng kalabaw? 22 years na. 22 years na rin, no? Bakit sa tingin niyo po pabalik-balik yung mga tao dito? Baka nagustuhan po. Baka. Baka kalabaw. Baka kalabaw. Okay, bakit po pangalan ng ano? Bulkachong. Ang binigyan sa bulka, bulalong kalabaw. Bulalong kalabaw. Tapos chong, palayaw ko na yan. Meron pa ba kayo dito ang pang-vulcanize din? Okay, sir. Ito po, itikman na natin. Medyo may laban po siya, no? Ganun po talagang kalabaw. Oo. Kakaibang lasa ng bulalo. Yung bulalo kasi parang, uy, sarap, soothing. Hindi naman siya clear soup, pero parang easy to take in. Ito, easy rin to take in, pero mas, yung flavors niya mas heavy, mas rich. Yun, sabaw ang hinahabol sa mga katulad natin, mga palainom. Paano niyo po nalaman na mahilig din ako uminom? Makita man yan. Talaga? Oo. Saan niyo po nakikita? Sa mata, sa ngiti, sa amoy? Lahat, para sa kasali na yung kilos. Kilos ko din? Mangingin? Minsan lang. Minsan lang. Ito. Ito. Sa tingin niyo, sir? Mukhang manginginom din. Ngayong Kadayawan, huwag natin kalimutang magpasalamat sa iba't ibang biyayang natatamasa ng riyon ng Davao. Kung hindi dahil sa kasaganahang ito, hindi natin malulubos ang pamamasyal at pagkain ng kanilang mga pinagmamalaki. Hanggang sa muli, Davao!